po'y makakaupo na po sa presensya po ng ating Diyos na buhay. Tunay nga napakasarap po magpuri. Amen? Napakasarap pong umawi. Lalo na damang-dama mo po yung presensya, yung pagsama ng Diyos sa daang lugar na ito. Talaga namang sweet na sweet ang presence po ng Diyos sa umaga po ito. Tunay nga na wala akong kapares at wala akong katulad. At ngayon naman po yung kapahayagan na ibababa po niya at ibibigay niya po ngayon ay tunay nga po na dito po patutunayan ng Diyos na siya po hindi nagbabago kailanman. At kung siya po ay humantol, ang hatol niya po sa tao ay tunay nga pong makatarungan. Amen? Hindi po mahatol ang Diyos sa tao nang walang basihan. Hindi niya pinaparusahan ng isang tao na walang basihan at hindi niya binibigyan ng mabigat na parusa ang bawat bayan, ang bawat lugar, ang bawat barangay na walang basihan. Kaya lahat ng kanyang mga ginagawang parusa sa lahat ng mga tao ay tunay nga na may basihan. Ano po yung basihan? Kung bakit pinaparusahan ng Diyos ang bawat tao, ang bawat bayan, ang bawat lugar, ang bawat bansa. Ang basihan po rito ay yung pong kasalanan. At hindi lamang po kasalanan, kundi isang uri ng paggawa ng kasamaan. Labag ayon sa kagustuhan po ng Diyos. Amen? Marami nga pong tao na nagsasabi na malupit nga raw po ang Diyos. At marami rin pong tao na nagsasabi na ang Diyos raw po hindi po makatarungan. At kung magparusa nga raw po siya, ay talaga naman pong pinangyayari niya. Tama po yun. Na kapag ang Diyos po ay nagbabala at hindi mo pinakinggan, ang kasunod po nun ay kaparusahan sa buhay ng isang tao. Amen? Amen. At marami nga pong hindi lumalapit sa Diyos dahil may mga tao pong nagsasabi na hindi raw po totoo ang Diyos. At may mga tao pong nagsasabi na gawa-gawa lamang po yung Biblia. At hindi raw po ito totoo. At gawa lamang po ito ng tao. Totoo po yun. Dahil ang Diyos po ay Espiritu. At hindi po siya makakasulat sa mga papel. At sa mga notebook. At sa mga dahon. Kaya nga po, gumagamit po siya ng tao para yung kanyang salita ay may sulat po sa mga papel at sa mga notebook at sa mga aklat. Amen. Amen? Kaya nga po, kung papasihan po ang Biblia, ay talaga naman pong mababasa niyo po rito na ang Diyos po ay mahatol sa lahat ng tao na nagkakasala at hindi nakikinig sa kanyang mga utos at babala. Amen? Katulad po ng paggunaw po niya ng daigdig noong unang panahon, noong panahon na yun. Bago niya gunawi ng daigdig na yun, ay nakita niya ng lahat ng tao na namumuhay sa unang daigdig na yun ay namuhay ng pagsaway at paglabag sa utos at hindi pagsunod sa kalooban ng Diyos. At umabot hanggang sukdulan ng kasamaan ng tao. Kaya pinarusahan niya ang lahat ng tao na nabubuhay nung kapanahunan pong yun. At ilang tao lamang nga po ang matuwid at naligtas nung gunawin po ng Diyos ang mundo. 8 tao lamang po. Amen? At gusto ng Diyos na patunayan ngayon na siya po ay pag umatol ay makatarungan. Sabi po dito sa awit, chapter 7, verse 11, ang Diyos ay isang hukom na makatarungan at nagpaparusa sa marami sa bawat araw. Kaya nga po, ang pamagat po ngayon ng mensahe kong ito ay matuwid kung umatol ang Diyos. Dahil hinatulan ng Diyos yung unang daigdig sa kapanahunan po ni Noah. At tatalakayin po natin po yan mamaya para malinaw kung bakit
Nga ba, ginunaw ng Diyos yung unang daigdig na kanyang nilikha? At bakit sila Noah lamang ang naligtas nung kapanahunan po na yan? At sabi nga po dito, bago po siya magbigay ng parusa sa bawat bayan, sa bawat lugar, sa bawat bansa, sa bawat tao, ay nagpapabala at binalaan na muna po niya lahat ng mga tao. Amen? Katulad din po sa mga panahon po natin ito. Maraming babala. Ano po yung babala? Sa pamamagitan po ng mga batas. Sa pamamagitan po ng mga utos, mga protocol ng bawat barangay ng ating bansa. Amen? At ganoon din po sa bawat bansa, may mga batas po sila na dapat mong sundin, at pag hindi ka sumunod sa kanilang mga batas, ay may kalapit pong itong kaparusahan sa taong lumalabag. Amen? Kaya sabi po dito sa Awit, chapter 9, verse 5, binalaan mo ang mga bansa, nilipo lang masasama, binura mo silang lahat sa balat ng lupa. Ganyan po yung ginagawa po ng Diyos. Pag hindi po nakinig ang bawat bansa sa kanyang panawagan na magsisi, at ganoon din po ang ginagawa ng Diyos sa mga tao na nag-ignore sa mga babala na ibinibigay niya sa tao. At yun nga po, ang dapat pong natin gawin, na kung may mga babala, katulad po ng mga pag-asa at ng pag-asa, pag ang pag-asa po ay nagpapala patungkol po sa bagyo, di ba po tayo pong mga tao ay nag-ready na po para yung bagyong ito, pag dumating po sa ating bansa at sa ating lugar, kung ito po itatama, nakapaghanda na po tayo. Para ano po? Hindi po tayo maapektuhan ng bagyo. Pero kahit nakapag-ready na po tayo, hindi po natin mapigilan yung bagyong parating. At minsan, kahit nakapag-ready ka na, ay napipinsala pa rin ang iyong mga ari-arian, ang iyong bahay, at minsan, yung buhay. Hello! Hey! Kaya maganda po yun, na ang bawat tao ay nakikinig po sa babala at nagre-ready pag mayroong mga babala. Kaya, yung kapanahunan po ng unang daigdig, bago po ito gunawin at magpadala ang Diyos ng baha, ay nagbabala po siya sa pamamagitan po ng buhay po ni Noah. Amen? Yan po yung basahin po natin po sa Genesis chapter 6 verse 5 hanggang 7. Sabi po dito, nakita ni Yahweh na laganap na ang kasamaan ng tao sa daigdig at puro kasamaan na lamang ang palaging nasa isip nito. Kaya't labis na ikinalungkot ni Yahweh na nilikha pa niya ang tao. Sinabi niya, lilipunin ko ang lahat ng taong aking nilalang. Lilipunin ko rin ang lahat ng hayop at mga ibon. Ikinalulungkot kong nilalang ko pa ang mga ito. Ito po yung sabi po ng Panginoong Diyos nung nakita niya ang lahat ng tao nung kapanahunan po ni Noah ay puro kasamaan. At kung pag-aaralan niyo po ang salita po ng Diyos pong ito, na sinasabi niya na laganap na ang kasamaan ng tao sa daigdig. Yung unang daigdig po na yun, ang ibig pong sabihin po ng kasamaan ng tao sa daigdig at puro kasamaan na lang palagi na sa isip nito, hindi na po gumagawa ng ano po, kabutihan. Kung sa panahon po natin ngayon ay meron pa pong mabubuting tao at may takot pa po na lumabag sa utos ng Diyos. Nung kapanahunan po ni Noah o ni Noe, kahit may utos o may batas ng Diyos, ang mga tao po ay hindi na po sumusunod. At alam niyo po ba, ang talamak po doon sa kapanahunan po ni Noah ay pagpatay. Hindi lang po pagpatay, pakikiapi, pangangalunya, pagnanakaw. At hindi lamang po pagnanakaw. At kung sasaliksinin niyo po ito, kung bakit ginunaw ng Diyos ang unang daigdig, dahil ang immoralidad sa kapanahunan po ngayon ay laganap. Ano pong ibig sabihin po nung
ang mga anak at tatay ay sila-sila na lamang po ang nagtatalik sa isa't isa. Hello? At hindi lamang po yun. Ang pagpatay po doon ay kabila. Wala na pong takot ang tao sa isa't isa. Pag oras na nagkamali ka sa kapanahunan ni Noah, papatayin ka na kagad ng kapwa-tao mo. Ganon kalupit ang tao nung kapanahunan po ni Noah. At wala po silang pakundangan kung gumawa po ng masama. Kaya sabi po rito, nakita ni Yahweh na laganap na ang kasamaan ng tao sa daigdig. Then yung nakita po ng Diyos kung gaano kalaganap. Ibig sabihin po, ilang bansa o ilang tao ang nabubuhay po ng kapanahunan po yun. Na wala pong ibang matuwid po doon. Take note, kundi si Noah lang at ang kanyang pamilya. 3, 5, nadagdag lang po yung mga asawa ng kanyang 3 anak. Kaya kung pag-aaralan nyo, grabe yung kasalanan na ginagawa po ng tao ng kapanahunan po yun. Kaya nagdesisyon po ang Diyos. Kaya sabi po dito sa Genesis 6, chapter 6, kaya't labis na ikinalungkot ni Yahweh na nilikapan niya ang tao. Sinabi niya, lilipunin ko ang lahat ng taong aking nilalang. Lilipunin ko rin ang lahat ng hayop na mga ibon. At ikinalungkot kong nilalang ko pa ang mga ito. Nagsisi ang Panginoong Diyos sa paglikha sa tao. Nagsisi ang Diyos sa paglikha niya sa mga ibon at sa mga hayop. Kaya, ano po yung ginawa po ng Panginoong Diyos? Binunaw niya. Pero bago po gunawin ang mundo pong iyon, yung unang daigdig, ay nagbabala po ang Diyos sa pamamagitan ng buhay po ni Noah. At sabi po dito sa Genesis chapter 6 verse 13, sinabi ng Diyos kay Noah, napagpasyahan ko ng lipulin ang lahat ng tao sa daigdig. Umabot na sa sakdal ang kanilang kasamaan. Gugunawin ko sila kasama ng daigdig. Yan po yung sinabi po ng Panginoong Diyos na si Yahweh. Kinausap niya muna si Noah bago niya isakatuparan yung paggunaw ng unang daigdig sa pamamagitan po ng tubig. Kaya nga po, hindi ko gunawin basta-basta ng Diyos ang isang bayan, ang isang bansa, at hindi niya basta-basta parurusahan o hatulan ng isang tao nang walang babala. As sino yung ginagamit niya na tao para makarinig ng babala patungkol sa Diyos. Ang ginamit po dito, si Noah. Si Noah po, kung pag-aaralan nyo, nung nakausap po siya, dito nga po sa Genesis chapter 6 verse 13, na pinaalam ng Panginoong Diyos kay Noah na gugunawin ng Diyos ang daigdig sa pamamagitan ng baha. Kaya nga, sabi po dito sa Genesis chapter 18 verse 20-26, nung ang Panginoong Diyos naman ay kinausap niya si Abraham at yung Sodoma at Gomora ay hinatulan din at hahatulan din po ng Diyos nung kapanahunan po naman ni Abraham at ni Lot. Kaya nga, bago hatulan ng Diyos ang isang bayan at isang bansa, gumagamit muna po siya ng kanyang lingkod. Katulad ni Noah, katulad ni Abraham, at katulad ni Jonas. Si Jonas, pinapunta sa Nineveh. Amen? Si Lot naman, doon sa Sodoma. Si Noah naman, dito, sa unang daigdig. Kaya nga, pinapaabot ng Diyos na bago siya humatol
sa mga tao at bago niya gunawin ng isang bansa at isang bayan, meron munang mga lingkod siya na kinakausap. At yung mga lingkod na yun na kinakausap niya ay nagsasalita, nananawagan na magsisi na kayo ng inyong mga kasalanan dahil hahatulan ng Diyos ang bansang ito, ang bayang ito. Hello! Ganun din po sa kapanahunan po natin ngayon. Marami pong sumisigaw na malapit na pong dumating ang Panginoong Diyos. Marami pong nangangaral na malapit ng hatulan ng Panginoong Diyos ang mundong ito na ating kinalalagyan. Hello! Amen. At the same lang, yung ginawa ng mga tao ng kapanahunan ni Noah, yung kapanahunan ni Lot. Kaibahan na lang doon sa kapanahunan ni Jonas. Amen? Kaya nga po, hindi inililihim ng Panginoong Diyos ang kanyang paghatol sa mga tao. Sabi ko, hindi inililihim ng Diyos. Dahil nga po, matuwid siya kung humatol. Binibigyan niya po ng ang tao ng pagkakataon na makapagsisi o makapag-repent o makapag-isip para yung kahatulan na ibababa niya sa tao at sa bansa at sa bayan, sa barangay ay hindi mangyari. Pero nung kapanahunan ni Noah, nung siya'y nangaral, nung siya'y nagsalita sa pamamagitan ng paggawa ni Noah ng barko. Kaya nagulat yung mga tao nung kapanahunan po ni Noah. Hello, bakit po nagulat? Kasi gumagawa nga po si Noah ng barko doon po sa mataas na bundok. Hello! Ay sabi ng mga tao, Noah, ano yung ginagawa mo? Ang sabi ni Noah, gumagawa ko ng barko. Sabi ng mga tao ng kapanahunan, bakit gumagawa ka ng barko? Nakausap ko ang Diyos. Sinabi ng Diyos sa akin na gugunawin niya ang daigdig na ito sa pamamagitan ng baha. Pinagtawanan ng mga tao. Si Noah ng kapanahunan, nilait, inusig, at sinabihan ng mga masasakit na salita. Pero nung ginawa ni Noah, tinuloy niya yung paggawa ng barko. Nagputol siya ng mga puno ayon sa inutos ng Diyos sa kanya. Yung haba, yung lawak, at yung taas na pinapagawa ng Diyos kay Noah. At habang si Noah at ang kanyang mga anak at kanyang asawa ay walang pakundangan na ginagawa yung barko na yun, ang mga tao ay wala rin pakundangan na laitin, tawanan si Noah. Hello! At alam niyo po ba, kung pag-aaralan niyo po kung gaano katagal na nagawa ang barko pa ito, ay matagal din po. Nasa 100 na taon kung bago ito magawa. Dahil gusto nga ng Diyos na ang mga tao ay makapagsisi ng kasalanan. At alam niyo po, ito po yung maganda eh. Kung yung mga tao, habang gumagawa si Noah ng barko, ay nagsisi na po ng kasalanan, hindi na po itutuloy. Sabi ko, hindi na po itutuloy ng Diyos. Amen. Yung pagpapagawa ng barko kay Noah, kung ang lahat ng tao ng kapanahunan ko ni Noah ay nagsisi po ng kasalanan at nagbalik loob sa Diyos. Kaya nga po, meron pong aktual na babala ang Diyos doon sa kapanahunan po ng mga tao pong kitang-kita nila na ginagawa ni Noah. Araw-araw yung barko para babala sa mga tao na talagang gugunawin. Ang tanong po ba, makatulungan po ba ang Diyos o hindi? Pag umatol. Makatulungan po ang Diyos. Amen. Dahil may babala, hindi lang po isang araw ginawa ni Noah yung barko. Dahil yung pag-aangkot po ng mga puno ay hindi po biro. At hinanap pa ni Noah yung mga puno na matitibay para mabuo po yung barko na kanilang sasakyan. At pinapagawa po ng Diyos. Kaya kung pag-aaralan niyo po
yung naging sitwasyon sa paggawa ng barkong po ito, ay talaga po yung proseso ay matagal. At yun nga po, nung nagawa na po, ni Noah yung barko. Ano po ang ginawa po ni Noah? Nung tapos na, nagbabala ulit siya sa mga tao. Nagawa na yung barko. Sino yung sasama at sasakay dito? Dahil nagugunawin ng Diyos ang daigdig na ito sa pamamagitan ng bahay. Wala pa rin pong naniwala. Kaya ang ginawa ni Noah, kinausap yung kanyang mga anak na mag-asawa kayo, kumuha kayo ng partner niyo. At kumuha nga ng asawa. Kaya yung mga babae na naging asawa at ng anak ni Lot ay mapalad. Dahil sa pamamagitan ng buhay ng tatlong anak na ito, yung tatlong ito na babae ay nagkaroon ng kaligtasan. Kaya nung kakumpleto na yung 8 taong ito, at sinabi mo nga ng Diyos na magsakay ng mga hayop, matutuwid at hindi matutuwid sa paningin ng Diyos ng mga hayop, sinakay. Imbis na ang tao, listen, 3 palapag po yung pinagawa ng Diyos kinuha. Dahil gusto ng Diyos na kahit kinuha lang ang kinausap niya, gusto niya na marami pa rin maligtas. Hello? Kung meron pong mga tao na nakinig, listen, kung tapos na po yung barko, kung may nakinig ng mga tao, kinuha at naniwala, nagugunawin ng Diyos ang daigdig sa pamamagitan po ng bahay. Kung napuno po ng tao yung barko, ang lahat po ng sakay po doon, yun lamang po ang maliligtas. At kung may mga tao na po nakasakay po doon, hindi na po pasasakayin at hindi na uutusan ng Diyos si Noah na kumuha pa ng mga hayop. At dahil wala nga pong naniwala sa babala pong ito, kinausap ulit ng Diyos si Noah na ang mga hayop, lahat ng mga uri at nilikang hayop ng Panginoong Diyos ang isinakay ni Noah. At nung kumpleto na ang lahat ng pinagagawa ng Diyos kay Noah at nakasakay na ang 8 taong ito sa barko, sa daong, at nakisara na ni Noah ang pinto ng barko, doon pumatak ang ulan. At pagpatak ng ulan na yun, 40 days and 40 nights, mawalang tigil ang ulan. At hanggang yung kinalalagyan ng barko na naroon ay nagkaroon na po ng tubig. Hello! Isipin nyo, pag-aralan ninyo kung gaano karami ang tao na namatay ng kapanahon ng Panginoon. At nung nangyari na nga po yung bahagpo na yan, kung pag-aaralan nyo ulit yung naging sitwasyon po dyan, lahat po ng tao na sa paligid na yun, ng lugar po na yun, ay pumunta po doon sa lugar po ng barko na kinaroroonan ng Noah. At kung pag-aaralan niyo po, ang mga tao po doon ay kumakatok, nanananghoy kay Noah na pagbuksan. Pero ano pong ginawa? Ni Noah hindi na po pinabuksan. Dahil finish na. Tapos na yung inutos po ng Diyos. Ganon din po ang bawat tao. Pag sinarado na ng Diyos ang pagkakataon para sa kaligtasan ng tao, kahit anong katok niya, kahit anong sigaw niya, kahit anong daing niya, hindi na siya pakikinggan ng Diyos. Dahil yung final judgment sa kanya ay na-declare. Naganap na, nangyari na. Ano pong ibig sabihin po nito? Yung babala, pag hindi mo pinakinggan, pag dumating na yan, kahit anong pagsisisi mo, kahit anong paghingi mo,
kahit anong panahon mo, hindi ka napapakinggan ng Diyos. Hello? Amen. Kaya dapat, hanggang merong nananawagan, hanggang merong sumisigaw, hanggang merong nagbawala, pakinggan. Para hanggang di dumadating yung judgment, ay maligtas at kaawaan ka pa ng Diyos. Dahil kung nangyari sa kapanahon ni Noah at mangyayari sa kapanahon na natin ngayon, magiging parehas lang. Kahit anong taghoy mo, kahit anong sigaw mo sa labas ng gaong, hindi ka na pabubuksan ng pintuan. Bakit? Sarado na. Tapos na yung babala. Hello! Ganon din po yung nangyari. Doon po sa Sodoma at Gomorrah. Hello! At bago lipunin ng Diyos ang tao sa Sodoma at Gomorrah, kinausap niya muna si Abraham. Amen? Sabi po dito sa Genesis chapter 18, sabi po dito, hindi ko dapat ilihim kay Abraham ang aking gagawin. Yan po yung sabi po ng Diyos. Bakit po inonor ng Diyos na ipalang po kay Abraham? Dahil ang isang taong matuwid ay hindi pinaglilihiman ng Diyos. Sabi ko, ang isang taong matuwid, hindi pinaglilihiman ng Diyos na kanyang gagawin. Kaya ganoon din po tayo. Pag taong matuwid ka, kahit hindi ka pastor, kahit hindi ka bishop, kahit hindi ka apostol, basta matuwid ka sa Panginoon ng Diyos, ipapaalam ng Diyos yung kanyang gagawin doon sa kinaroroonan mo, doon sa bayan mo, doon sa barangay mo, doon sa pamilya mo. Hello! Ikaw ang gagamitin para babalaan yung pamilya mo, yung kaibigan mo, yung kabarangay mo, yung kababayan mo. Katulad ng ginawa ng Panginoong Diyos sa buhay ni Noah at sa buhay ni Abraham. Bago gunawin at magpadala ng apoy ang Panginoong Diyos sa Sodoma at Gomorrah, sumangguni muna ang Diyos kay Abraham para ipalang. Ano yung ginawa nga po ni Abraham? Nakiusap, nanalangin sa Diyos, na kung maaari ay bigyan pa ng pagkakataon yung mga taong naroroon sa Sodoma at Gomorrah. Kaya sabi niya, Panginoon, pag meron bang 50 katao doon na matuwid ay gugunawin mo pa rin yung bayan na yun. Sabi ng Panginoon, hindi. Kung meron 50 katao na matuwid doon, hindi ko gugunawin. At hindi ko hahatulan ang bayan, ang bansa, at ang barangay na yun. Sabi niya, kung may 40, o 30, o 20, o sabi niya, lastly, 10 na lang, gugunawin yung po ba yung bayan na yun, yung barangay na yun, yung lugar na yun. Sabi ng Panginoong Diyos kay Abraham, hindi ko gugunawin kung may 10 matutuwid sa bayan na yun. Bakit na-request? Bakit? Ganon yung prayer ni Abraham sa Diyos. Dahil alam niya, yung kanyang pamangkin na si Lot at yung pamilya ni Lot naroroon sa Sodoma. Kaya dahil ni-request ni Abraham sa Diyos na kung may 10 na matuwid, ay hindi niya gugunawin. Kaya, nung matapos na ang usapan ng Diyos at ni Abraham, nagpasugo na ang Panginoong Diyos ng kanyang 2 anghel doon patungo sa Sodoma at Gomorrah. Ang sabi po dito sa Genesis chapter 18 verse 20 hanggang 26, dahil sinabi ni Yahweh, katakot-takot na ang sumbong sa akin laban sa Sodoma at Gomorrah at napakalaki ng kanilang kasalanan. Kaya bababa ako roon at aalamin ko kung totoo o hindi ang paratang laban sa kanila. Umalis nga ang mga lalaki at nagpunta sa Sodoma, ngunit naroon pa rin si Yahweh sa tabi ni Abraham. Ito nga po, sabi po dito sa verse 23, tinanong ni Abraham, lilipunin po ba ninyo ang lahat ng tao na mabubuti
kasama ang masama. Kaya ngayon nag-usap po yung presence ng Panginoon at yung presence po ni Abraham. Kaya sabi nga po, hindi ko pawasakin, sabi po ng Diyos, pag may matuwid na 50, na 40, na 30, na 20, at 10. Ano pong ibig sabihin po nito? Kung meron po na matutuwid na tao sa isang bayan o sa isang barangay, yung bayan po niya ay hindi po niya hahatulan. Kaya listen, dito po ba sa bayan na kinaroroonan po natin, ay meron po bang 10 matutuwid? Hello? Amen. Yung sinasabi po dito, kung merong 10 o 50 matuwid na tao, hindi niya hahatulan ang isang bayan. Kaya ganun po yung nangyayari. Noong dati, kung bakit may mga baha na dumarating sa bayan, may mga sakuna, may mga bagyo, may mga peste, may mga sakit. Dahil pinababayaan ng Diyos ang bawat bayan, ang bawat barangay, na masalot ng sakuna, bagyo, baha. Dahil yung bayan na yun ay wala na pong matuwid kahit isa. Hello? Pero pag mayroong matuwid na tao doon sa bayan na yun, sa barangay na yun, at sa bansa na yun, iniingatan po yun ng Diyos. Sabi ko, iniingatan po yun ng Diyos. Kaya sabi nga ni Abraham hukom ka na matuwid. Hindi mo hahayaan na yung masama at yung mabuti ay magkaparehas ng situation. Totoo po yun. Dahil sabi ni Abraham, kung ganun po ang inyong paghatol, sabi ni Abraham, hindi po ito magiging mabuti. Tama po yun. Kasi kung ang hatol po ng Diyos, yung masama at mabuti pa nagsama mapapahamak parehas hindi po makatarungan ng Diyos kung humatol. Amen? Amen. Dahil makatarungan nga po humatol ng Diyos, yung masasama lamang po, yung kanyang hinahatulan. Amen. Yung mga masasama lamang po, yung kanyang pinaparusahan. Pero yung mga matutuwid, yung mga may takot po sa kanya, yung mga sumusunod at sumusunod sa kalooban po niya, hindi na po ito hinahayaan na maparusahan. Kanya po itong pinagtatanggol, iniingatan, inaalagaan. Kaya ang bawat tao na nakakaranas po ng dilubyo sa buhay, siya po ang may gawa po nun. Dahil bago dumating yung dilubyo sa buhay ng isang tao, meron pong ginagamit ang Diyos na tao para magsalita sa buhay ng isang tao. At bago dumating yung dilubyo sa buhay po niya, marami na pong tao at narinig na babala ng taong ito bago siya hukuman ng Diyos. Hello! Kaya matuwid kong humatol po ang Diyos. Kaya nung nagpadala na po ang Panginoong Diyos ng 2 anghel po doon nagsugo. Sabi po dito sa Genesis chapter 19 verse 4 hanggang 8. Nang matutulog na sila, pinaligiran ng mga lalaking taga Sodoma ang kanyang bahay, lahat ng kalalakihan sa lungsod, bata at matanda ay naroroon. Ibig sabihin po nito, nung na-encounter na po, nang pinapasok na po, nilo, yung 2 anghel na sugo po ng Panginoong Diyos. At na nga po sila matutulog na, pinaligiran po ng mga lalaki na mga taga-Sodoma ang bahay po ni Lot. Sabi po dito sa Genesis chapter 19 verse 4, nang matutulog na sila, pinaligiran ng mga lalaking taga-Sodoma ang kanyang bahay. Lahat ng kalalakihan sa lungsod, bata at matanda ay naroroon. Tingnan nyo, makinig po kayo. Sabi po doon, nung matutulog na si Lot at yung 2 kanyang anak at yung bisita niyang 2 anghel, nung matutulog na, lahat daw na mga kalalakihan lang po, hindi po babae. Lahat po ng mga kalalakihan po doon ay lumibot po sa bahay po ni Lot. At ano po yung ginawa ng mga kalalakihan po ito? At take note, maging mga bata. Ibig sabihin, ano pong bata? Bata. Ibig sabihin po yung mga bata po ito ay kasama po ng mga matatanda, ng mga binata.
na nakapalibot doon po sa bahay ni Lord. At ano nga po yung ginagawa po nila? Kung bakit po sila nakapalibot doon po sa tahanan ni Lord. Basahin po natin po dito sa Genesis chapter 19 verse 5. Sabi po dito, pasigaw nilang tinanong si Lot, nasaan ang mga panauhin mong lalaki? Ilabas mo, pagtalik kami sa kanila. Ganito po, at ito po yung kasamaan ng Sodoma at Gomora. Hello! Amen. Tingnan niyo, pati bata ay natutuon po sa kahalayan ng immoralidad. Ibig sabihin, kung bakit nagpasya ang Diyos ng Sodoma at Gomora tupuin dahil yung immoralidad pong ito ay wala na pong pinipili. Yung pakikipagtalit po doon po sa Sodoma at Gomora, lalaki sa lalaki at babae sa babae. Hello! Amen. At bakit nagpasugo po ang Diyos? Pwede naman po niya kagang gunawin. Dahil nga po meron na pong mga reklamo sa Sodoma at Gomora na ganito po yung ginagawa. Yung immoralidad pong ito. Bakit? Nagpadala pa po siya ng mga sugo dahil gusto ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga sugo ay mapatunayan yung sakdal, yung paratang, yung reklamo doon sa Sodoma at Gomora. Hello! Amen. At nung mapatunayan na ng dalawang saksi, ng dalawang sugo ng Diyos na ganito talaga yung ginagawa ng mga kalalakihan at mga kababayan dito sa lugar na ito. Ano po yung sabi po dito? Sa verse 6 hanggang 8, sabi po dito, lumabas si Lot at isinara ang pinto. Sinabi niya sa mga tao, huwag mga kaibigan, napakasama ng gagawin ninyong iyan. Ako'y may dalawang anak na dalaga, sila na lang ang ibibigay ko sa inyo at gawin ninyo sa kanila ang gusto ninyo. Huwag lamang ninyong galawin ang mga lalaki ito, mga panahuin ko sila at dapat ko silang ingatan. At sabi po dito sa Genesis chapter 19, verse 12, sinabi ng dalawang panahuin kay Lot, magmadali ka, isama mong lahat ang iyong mga anak at iba pa pang mga kamag-anak at nakatira sa lungsod na ito, umalis na kayo rito sapagkat gugunawin na namin ang lungsod na ito. Pinakinggan ni Yahweh ang mabibigat na sumbong laban sa mga taga-Sodoma at pinapunta kami ni Yahweh upang wasakin ang lungsod na ito. At yun nga po, nung kinakatok na mga kalalakihan yung bahay ni Noah, lumabas na po siya. At ano po sabi ni Noah? Mga kaibigan, huwag ninyong gawin yan. Dahil ang inyong gagawin ay napakasama. Ano po sabi po ng mga tao po ginawa? Wala kang pakialam sa akin. Sa kalanggayuhan sa lugar na ito. At sabi nga, kung hindi mo ibibigay yan, gigibain namin ang bahay mo at pintuan. Kaya nga po nung nangyari po, binulag po ng dalawang anghel yung mga kalalakihan po doon para hindi po makita yung pintuan. At nung nabulag na po yung mga kalalakihan po doon, ano po yung ginawa po ng anghel? Sabi po ng anghel, puntahan mo ang iyong mga kamag-anak. Puntahan mo ang iyong sambayanan. At ibalita mo, sabihin mo, nagugunawin ang lugar na ito. At ano nga po yung ginawa po ni Lot? Pinuntahan yung kanyang mga pinsan, yung kanyang mga kamag-anak, yung kanyang sambayanan. Pero, hindi po nakinig. At nung hindi nga po nakinig, yung sambayanan ni Lot, ano po yung ginawa po ng mga anghel? Sabi po dito, sa Genesis verse 19, hanggang 13, sinabi ng dalawang panahuin kay Lot, magpadali ka, isama mo lahat ang iyong mga anak at iba pang kamag-anak na nakatira sa lungsod na ito, umalis na kayo rito sapagkat gugunawin na namin ang lungsod na ito. Papakinggan at pinakinggan ni Yahweh ang mabibigat na sumbong laban sa mga taga-Sodoma at pinapunta kami ni Yahweh upang wasakin ang lungsod. At yun nga po, nung kausapin na ng nilot ang kanyang mga kaibigan, ang kanyang mga sambayanan at hindi nga po nakinig. Kaya tatlo na lamang po yung tao
ang naligtas po sa Sodoma at Gomora. At bago nga po magpadala ang Diyos ng apoy sa Sodoma at Gomora, tiniyak ng Diyos si Lot at yung dalawang anak ay ligtas. Tinan nyo, bago hatulan ng Diyos sa Sodoma, nagbabala pa siya para makapagsisi ang mga tao sa lugar na yan, sa bayan na yan. Pero ano sabi nila? Lot, huwag mo kaming pangunahan, huwag mo kaming pagsabihan, dahil isang dayo ka lang sa lugar na ito. Ibig sabihin, wala kang pakialam sa mga ginagawa namin. Yun ang sabi ng mga tao nung kapanahunan na yun. At ano pong sabi po ng anghel? Pumunta ka sa mga kamag-anak mo. Hello? Ganun din po yung gagawin po ng Diyos. Sabi ko, ganun din po yung gagawin po ng Diyos sa mga kamag-anak po natin. Bago maparusahan at parusahan ng Diyos yung mga kamag-anak po natin, gagamitin tayo ng Diyos para babalaan po sila. Sabi ko, para babalaan sila. Amen. Kung gugunawin po ng Diyos ang bayan ng ating kinaroroonan, gagamitin muna po tayo ng Diyos para po sila pangaralan, para po sila pagsabihan. At kung di po sila makikinig, wala po magagawa ang Diyos at wala rin po tayo magagawa. Ganun po yung nangyari po doon sa kapanahunan ni Noah at sa kapanahunan po ni Lot. Hello? Amen. Nagbabala muna si Noah. Nagbabala muna si Lot. Bago dumating yung baha sa kapanahunan ni Noah, nagbabala muna si Noah sa tao. Ganun din, nagbabala si Lot sa mga tao na naroon. Natalikdan ang kanilang mga kasamaan at kanilang kasalanan. Kaya ang tanong po ba, matuwid po ba kung humadol ang Diyos sa tao? Amen. Kaya matatapos na po. Ngayon, yung sinasabi ng mga tao na yung kanilang isipan ay baluktot dahil ang sinasabi nila, ang Diyos daw, pag umatol ay hindi makatarungan. Ang Diyos po, pag umatol, makatarungan. Hindi niya po inaatulan ng tao na walang basihan. Para pong sa kulungan. Hindi po inaatulan ng isang judge ang isang nasasaktan ng walang ebidensya. Pag napatunayan na may testigo at yung nasasaktan at yung kriminal ay talagang gumawa ng krimen, at pag napatunayan po yun, saka lang hinuhukuman ng judge yung gumawa ng krimen. Ganun din po ang Diyos. Hindi niya aatulan ng isang tao na walang basihan, ng walang batayan. Ganun po yung nangyari sa kapanahunan po ni Noah at sa kapanahunan po ni Lot. Hello? At may naman magsasabi na pilosopong tao ay, dapat hindi natulan. Dapat binigyan nga ng pagkakataon eh. Ganito lang po yan, halimbawa ko sa inyo. Yung mga nagsasabi na dapat binigyan ng pagkakataon. Binigyan naman ng pagkakataon eh. Ng Diyos ang lahat ng tao. Nung kapanahunan ni Noah at kapanahunan ni Lot. Pero, ito po ang isa sa laisip ko sa inyo na makakapag-gising ng isipan ninyo. Ilalagay po natin po ito sa kalagayan po ng isang tao. At ito po yung binigay sa akin ng Diyos ng karunungan. Ito po siya. Ihalimbawa ko po ito sa pag-aalaga mo sa aso muna at pusa. Pag ikaw po ba nag-aalaga ng pusa, mula tuta hanggang puting, hanggang sa naging pusa, hanggang sa naging aso. Ilalagaan mo siya. Pinagatas. Binigyan ng dog food, ng pagkain. Pag may sakit, inalagaan mo. Katabi mo sa pagtulog, araw at gabi. Ilang taon mo siyang inalaga, sabihin na natin, nasa 7 years, 8 years mo siyang inalagaan, yung pusa at yung aso. Inalagaan mo. Itinuring mo siyang isang anak. At sa pag-aalaga mo ng 7 years, 8 years, ang ginawa lamang ng aso at pusa, kinagat ka, sinakmal ka, kinalmot ka. Anong gagawin mo sa aso at pusa? Sa pangalawang pagkakataon, bibigyan mo po siya ng pagkakataon. Dahil mahal mo nga.
Kaya, okay lang nung una, makagat ka, makalmot ka. Pero, sa dalawang pagkakataon, kinagat ka ulit. Kinalmot ka ulit. Sinakmal ka ulit. Bibigyan mo pa ba ng pagkakataon? Maaaring oo. Bibigyan mo pa ulit ng dalawang pagkakataon. Na, hindi mo siya itapon. Hindi mo siya o sabihin na natin patahin. O ipamigay sa iba. Sa dalawang pagkakataon. Kung sa pangatlong pagkakataon, hindi na lang ikaw yung kinagat, kundi pati yung tunay mong anak ay sinakmal at kinalmot. Sabihin na natin, oo, dahil may pera ka, pwede mo namang pa-injection ng anti-rabies yung anak mo na nakagat ng aso at nakalmot ng pusa. Pero, pagdating ng panahon, buong pamilya nyo na ang kinakagat at sinakmal at pinatay yung anak mo ng aso at pusang ito. Anong gagawin mo sa pusa at aso? Hello, sa realidad, anong gagawin mo doon sa inalagaan mong pusa at aso? Sigurado magpapasya ka ng ano? Tapon. Hindi lang itapon, baka ipapatay mo pa. Ganun po yung Diyos. Binibigyan niya muna ng pagkakataon yung tao. Hindi lang isang bes, hindi lang dalawang bes, hindi lang tatlong bes. Maraming bes bago niya hatulan, bago niya bigyan ng hatol. Hello! Ganun po yung Diyos kung humatol. Kaya matuwid po ang Diyos pag humatol. Kaya kung hatulan man niya, ang bansa, ang bayan, ang lugar, ang tao na may pagkakasala. Hello! Hindi na po ang Diyos ang may pagkukulang. Ganyan po yung ginawa ng Diyos nung kapanahunan po ni Noah, nung kapanahunan po ni Lot. At mangyayari po yan sa kapanahunan po natin. Sabi ko, mangyayari po yan sa kapanahunan po natin. Pag hindi kaninig ang mga tao sa kapanahunan ito, sa mga babala, sa mga panawagan na magsisi na kayo ng kanyang kasalanan dahil malapit na ang paghahari ng Diyos at malapit ang kanyang pagbabalik. Kaya nga po, matuwid po kung umatol po ang Diyos. Kaya sabi po dito, balik po tayo sa Genesis chapter 19 verse 14, kaya pinuntahan ni Lot ang mga mapapangasawa ng kanyang mga anak na babae at sinabi sa kanila, umalis na kayo agad sapagkat wawasakin ni Yahweh ang lusod nito, ngunit akala nila nagbibiro lamang si Lot. Wala pong pagbibiro. Pag kinausap ng Diyos ang kanyang lingkod, pag pinagsabihan niya, magsalita ka, mangaral ka, sabihin mo, nahahatulan ko, huhukuman ko ng daigdig. Huhukuman niya yan. Dahil nga, yung kasalanan ng tao ay lumabis na doon sa kasakdalan ng paggawa ng kasalanan. Ganun po ang Diyos kung humatol. Binibigyan niya ang lahat ng tao ng pagkakataon. Dahil mahal niya nga po ang tao. Sabi niya nga po dito sa Mateo chapter 18 verse 14, ganyan din naman, hindi kalooban ng inyong amang nasa langit na mayroong mapahamak sa maliliit na ito. Hello! Sino ba yung maliliit na ito? Yung mga tao nga po. Ayaw ng Diyos na mayroong tao na hatulan niya. Pero wala po siyang magawa eh. Amen? Kahit yung Diyos nga po eh. Kahit ayaw niyang mahatulan yung nasasaktal ng bitay o hatol ng kamatayan, wala po siyang magawa eh. Bakit? Meron nga pong mga testigo eh. Meron nga pong nagsaktal. Ganun din po yung Diyos. Ayaw niya na hatulan ng bawat tao, lalo nung kapanahunan po ni Noah. Bakit po? Kasi siya po yung nilikha ng tao. Hello! Amen. Ikaw po ba yung anak mo na galing sa iyo? Matutuwa ka po ba na yung anak mo ay mamatay, mapahamak? Mas masakit po sa Diyos po yun. Pero wala po siyang magawa dahil dumating nga po yung kasakdalan ng kahatulan. Kaya lahat nga po tayo binibigyan ng Diyos ng pagkakataon na makapagsisi, na makapagbago ng kasalanan dahil ayaw niya nga na yung kanyang nilikha ay mahatulan ng kamatayan.
kalooban niya, tinatanggap na lamang po ng Diyos. Wala po siya magawa eh. Ayaw makinig po ng tao. Ganun din po ang mangyayari sa kapanahonan ito. Marami na pong mga ngaral na sumigaw na magsisi ng kasalanan ng bawat tao. Pero hindi nga po nakinig. Hanggang sa kamatayan, hindi sila nagsisi ng kasalanan. Kaya yung mga nagsasabi na tao na ang Diyos ay hindi makatulungang humatol, nagkakamali po kayo. Ang Diyos po'y mabuti kung humatol. Ito pong turo pong ito ang magpapatunay na pag ang Diyos humatol sa tao ay makatarungan. Ano pa po yung patunay? Yung patunay po sa buhay po ni Moises. Bago niya hatulan ang Ehipto, pinapunta niya muna si Moses po doon. Ano sabi niya, Moses? Pumunta ka kay Paraon. Sabihin mo, yung bayan ko, palabasin niya at palayain niya dyan sa bansa at sa bayan ng Ehipto. Pero anong ginawa ni Paraon? Nagmatigas. At dahil nagmatigas si Paraon, ano yung ginawa ng Diyos doon sa bansang Ehipto? Nagpadala ng salot. Ano po yung mga salot na pinadala po ng Diyos sa bansang Ehipto? Yung unang salot po ay pinadala niya yung dugo. Yung tubig naging dugo. Yan po yung unang salot na ginawa ng Diyos diyan sa bansang Ehipto. Yung pangalawa po ay yung napakaraming palaka. At yung pangatlo ay yung mga niknik. Sino po yung nakakalam ng mga niknik? Yung parang po siyang bukbuk. Yung sa mga kahoy, di ba yung kahoy? Doon sa ipil-ipil, yung pag niniknik siya, binukbuk siya, makati po siya. Yan po yung pangatlong salot na pinadala ng Panginoong Diyos sa Ehipto. Dahil sa katigasan ng puso ni Paraon, ayaw palabasin yung mga Israelita. At yung pangapatay, mga langaw. Nagpadala ng Diyos ng langaw. Maraming langaw, halos mapuno. Yung sahig, yung floor ng langaw, noong kapanahunan po na yun. At yung panglima, yung pagpatay sa mga hayop. Yan po yung mga salot. At yung pang-anim, yung pigsa. Yan nyo? Ito po yung pinaka parusa sa katawan ng mga Ehipto, pigsa. Magkaroon ka nga lang ng isang pigsa masakit na hindi lamang po pigsa yung tumubo sa isang tao. Maraming pigsa po. Ayon po dun sa ipinasya ng Diyos, ilagay na pigsa sa tao. Kaya nga po, gusto ng mga tao ng panahonan na yun na kung sila lang ang masusunod, hindi si Paraon pinaalis na yung mga Israelita, pero wala pong magawa. Yung mga mamamayang Ehipto, dahil mas makapangyarihan to si Paraon. Kaya nagtiis sila na paranasan yung mga langaw, yung mga niknik, yung mga palaka, at yung mga hayop nga po nila ay namatay. O, pang-anim yung pigsa, at yung pang-pito ay yung malakas na ulan ng yelo. Yung yelo po, tipak-tipak. Hindi lang po munggo, hindi ka tipak-tipak na yelo. Ang umuulan po doon. Kaya lahat nga po ng mga natirang mga hayop noon na nabuhay, isinilong. Dahil pag hindi isinilong mamamatay. Kaya wala nga pong nakalabas na tao o hayop mga panahonan noon. At hindi lamang po yung mga halaman po doon nasira. Hello, yan po yung ikapitong salot na pinadala po ng Diyos sa Ehipto. At yung pangulo, yung balang. Kaya nga, kung pag-aaralan niya po, kawawa-kawawa po yung bansang Ehipto. Pero nagpatigas pa rin po yung Paraon. Ang tanong po ba, matuwid po ba yung paghatol po ng Diyos? Kasi bakit po inatulan po ng Diyos yung bansa pong Ehipto? Dahil na inalipin po ng 430 years. Ang mga Israelita hindi po binayaran. Sabi ko, hindi binayaran. Inalipin, alipin. Pinarusahan. At pinaghirap na gumawa ng kung ano yung pinagagawa at inutos ng Paraon. Kaya nakita po ng Diyos po yun. Kaya yung ganti po ng Diyos sa bansang Ehipto ay ganun na lamang po. Kaya yung mga salot na ito na naranasan po ng mga taga-Egypt ay hindi po biro. At sabi po dito sa pangsyam, ang salot na pangsyam na
pinadala ng Diyos sa ito'y kadiliman. At sabi nga po doon, 3 araw na dumilim. Kaya ngayon nga po yung mga scientists natatakot po sila na pag nagkakaroon po ng total eclipse, baka magkaroon po ng kadiliman. Nagkakaroon po ng kadiliman, pero hindi po mangyayari yung kadiliman na nangyari sa Ehipto pag meron po total eclipse. Hello! Amen. Natatakot lamang po yung tao. Kasi yung nangyari po ito, kadiliman po ito, ang Diyos po may pasya po nito. Pero kung magkakaroon po ng total eclipse at solar eclipse, at magdidilim po, yung tatamaan po ng dilim po na yan, hindi po ganun katagal. Ang Diyos lamang po ang magpapahintulot po niyan kung mangyayari po yun sa isang bayan. Katulad na nangyari po dito sa bansang Egypt. Nagkaroon po ng kadiliman, 3 araw nga po ito na nagkadiliman. Hindi po nakaalis yung mga taga-Egypt doon po sa kanilang kinaroroonan. Yung dilim po kasi 3 days, ilang hours po yun. Equivalent 24, 24, 24, tatlong 24. Di 72 hours silang naroroon sa kinaroroonan nila. Di, walang kain yun. O, maaaring tulog lang. Doon na lang sila. At nung nawala yung kadiliman na sa loob ng 3 araw, doon lamang po sila nakakilos. Ganun. Ang pasyang parusa po ng Diyos sa tao na hindi nakikinig ng babala. Tignan nyo, hindi lang nakinig yung paraon. Doon sa sinabi ni Moses na palayain, nadamay ang buong Egypt. Pero, ito po yung himala po rito. Yung mga Israelita, kung maraming palaka, kung maraming langaw, o may dilim doon sa bansang Egypt, dito po sa kinaroroonan ng mga Israelita, ay wala pong ganun. Meron pong distinction. Hello! Kaya, yung hatol po ng Diyos ay matuwid. Hindi pinapayagan ng Diyos yung matuwid ay maranasan yung hatol sa masama. Kaya pag tayo pong matuwid, listen, pag tayo pong matuwid, may hatol na gagawin ng Diyos sa bansa na yan, sa barangay na yan, hindi na po tayo isasama. Ngayon, para hindi po tayo maisama sa hatol ng Diyos, ano po yung dapat natin gawin? Manatili po tayong matuwid. Para kung merong mang bagyo, kung merong mang baha, o merong mang salot, sakit sa una, o anumang darating na dilubyo sa mundo, exempted tayo. Meron tayong distinction na mamamagitan para hindi tayo makaranas ng mga salot. Kung meron man ito at ipahintulot man ito ng Diyos. At yung pangsyam, yun nga po yung kadiliman sa Egypto. At yung huling salot, yung namatay ang lahat ng panganay, maging tao o maging hayop. Yun po yung lastly na pinadala po ng Diyos sa bansang Egypt. Kaya nga po, inuulit po ng Diyos ito. Dahil siya po yung Diyos na makatarungan kung humatol. Wala po siyang hatol na nabasa po ninyo sa Biblia na hindi makatarungan ng hatol. Hello? Amen. Dahil hindi niya pa ihintulot na ikaw ang lumikha sa nilikha mo na magsabar po ito. Hello? Ikaw po ba? Halimbawa ko po. Ikaw po tatay. Ikaw po nanay. Yung anak mo, kahit ubo na sama po ba yan? Pag po ba yung bibitahin, hindi po ba maglulubag ang iyong damdamin? Hello? Amen. Sabihin na natin, pinakamasama. Suwail na anak. Pero, pagtutungo na yan sa kamatayan, bibitahin at hahatulan ng kamatayan. Hindi ka ba luluha? Amen. Hello? Amen. Hindi ka ba iiyak? O baka, pag naganoy ng kami mo, magmakaawa ka dun sa hukom. Ganun din po yung Diyos. Ayaw niya na makita kanyang nilikha, kanyang ginawa, na kanyang kawangis, kalarawan, ay mangyari yung ganung hatol. Wala nga magawa ang Diyos dahil ang nahatol ang tao pong may pasya. Kaya tinin nyo yung mga Israelita, pinarusahan na rin po yun. Nung hindi nakinig po sa kanyang mga utos, lalo na po yung sumumpa po sa guya.
Amen? Amen. Pinarusahan po ng Diyos po yun. Ang sabi po dito sa Exodus chapter 32 verse 7 hanggang 10, sabi po dito, basahin po natin. Sinabi ni Yahweh kay Moses, balikan mo ngayon din ang mga Israelita na nilabas mo sa Egypto sapagkat itinakwil nila ako. Tinaligdan nila agad ang mga utos ko. Gumawa sila ng buyang ginto. Iyon ang sinasamba nila. Ngayon at inahandugan. Ang sabi nila, iyon ang Diyos na naglabas sa kanila sa Egypto. Kilala ko ang mga taong iyan at alam kong matitigas ang kanilang ulo. Hayaan mong lipunin ko sila at ikaw ang yung lahi ay gagawin kong isang bansa. Yun po yung napagpasyahan po ng Panginoong Diyos nung ang mga Israelita ay sumuway at gumawa po ng lintong guya at sinangpa. Tingnan nyo, nakita ng mga Israelita yung himala, yung parusa na ginawa po ng Diyos sa mga Egypt. Nakita po nila yung nagpadala ang Diyos ng mga langaw doon, yung mga palaka, yung pag-ulan ng yelo, yung dugo, yung tubig naging dugo, yung mga panganay na mga Egypt ay namatay. Nakita po ng mga Israelita po yun. Yung pagdilim, nakita po yun. Pero ano pong ginawa ng mga Israelita? Gumawa ng lintong guya at yun ang sinamba. At ang pinakamasakit po dito, sinasabi po ng mga Israelita, itong guyang ginturo na ito ang naglabas sa kanila sa Egypt. Kung kayo po, ang Diyos ng kapanahonan pong yun, ano po yung gagawin niyo po sa mga taong pong yun? Di ba po, hahatulan niyo? Siyempre, ano sasabihin niyo? Grabe itong mga taong ito. Ako ang nagtanggol. Ako ang naglabas sa kanila ngayon. Ibang Diyos yung kanilang sasambahin. Kaya ano po yung naging pasya po ng Panginoong Diyos? Sabi po dito sa Exodus chapter 32 verse 28, sinunod ng mga Levita ang utos ni Moses at may 3,000 katao ang mapatay nila ng araw na iyon. Kaya, napagpasyahan ng Panginoong Diyos na parusahan ang mga taong iyon sa pamamagitan ng buhay ni Moses at sa buhay ng mga Levita. Ano yung hatol? Ano po yung hatol? Pinatay yung mga taong sumuway sa Diyos at sumamba sa guyang ginto. At ilang tao ang namatay ng araw pong yun, 3,000 katao. Ang tanong, makatarungan po ba yung ginawa po ng Diyos na ito? Amen. Amen. Dahil sinong Diyos? O ikaw Diyos? Ikaw ang nagtanggol. Ikaw ang nagpakain. Ikaw ang nagpakahirap para buhayin, ilabas sa pagkakaalipin ng 40 taon, 30. Tapos, pagdating sa ganong sitwasyon, iba yung kanilang sinamba, pinarangalan at pinapurihan. At ang mabigat pa rito, sinabi nila sa kanilang mga lahabi, yung gintong guya na yon, yun daw ang naglabas sa kanila sa Egypt. Yun yung pinakamasakit. Hello! Kung ikaw ang nasa sitwasyon na yon, kung ikaw Diyos, nasa kalagayan na yon, anong gagawin mo sa tao? Katulad ng inalimbawa ko sa pusa at sa aso. Hello! Kaya nga po, ganun din po yung ginagawa po ng Diyos. Pag ganun na po talaga, kasaktan, yung ginawa po ng tao, doon na po siya nagpapasya. Nahatulan po ito. Kahit kamatayan, kahit ayaw niya, kahit labag niya, sa loob niya. Kaya, sabi po dito sa Amos chapter 3 verse 7, tunay na ang Panginoong Yahweh ay di kumikilos kung hindi pa ipinababatid sa mga lingkod niyang propeta. Balik po tayo doon na talaga nagpapabala po siya. Talagang may tao po siyang gagamitin para bago hatulan ng isang bansa, bayan, lugar o tao. Sabi po dito sa Ezekiel
Kapag sinabi kong tiyak na mamamatay ang mga taong masama at hindi mo sila binigyan ng babala upang sila ay makapagsisi, ang mga tao ngang iyon ay mamamatay dahil sa kanilang mga kasalanan. Ngunit panadugutan mo sa akin ang kanilang kamatayan. Sabi dito sa Exodus chapter 3 verse 19, subalit kapag binigyan mo sila ng babala at hindi sila nagsisi sa kanilang mga kasamaan, mamamatay nga sila dahil sa kanilang mga kasalanan. Ngunit hindi mo iyon pananagutan. Ang sabi sa Exodus chapter 3 verse 20, kapag nagpakasama ang isang matuwid, ilalagay ko siya sa panganib, mawawala ng kabuluhan ang kabutihan ng ginawa niya noong una at mamamatay nga siya dahil sa kanyang kasalanan. Kapag hindi mo siya binigyan ng babala, pananagutan mo sa akin ang kanyang kamatayan. Yun po yung sinabi ng Panginoong Diyos kay Propeta Exodus. Ang sabi po niya, babalaan mo ang mga tao. Pagsabihan mo sa kanilang mga kasalanan at masasamang pamumuhay. Anong sabi po ng Diyos? Kung hindi mo pagkasabihan ng mga taong yan at pag yan, hinatulan ko ng kamatayan at pag yan sila namatay, pananagutan mo eksikin yung kanilang kamatayan. Kaya, pag ikaw ginamit ng Diyos na magsalita para sa tao, nababalaan sila, na katulad ng sinabi ng Diyos kay Noah at kay Abraham at kay Lot, at naging matapang sila na isiwalat sabihin sa mga tao na hahatulan ng Diyos ang bayan na ito, ang barangay na ito, ang pamilya mo, o ikaw mismo. Pag hindi mo raw ginawa yun at nangyari raw sa tao yun, pananagutan raw po natin ang mga buhay at mga dugo raw po nila. Hello! Amen. Ano ibig sabihin po dito? Maging matapang po tayo. Pag inutusan po tayo ng Diyos na mangaral at magsalita sa mga tao. Tulad ngayon, ipinapangaral ng salita pong ito. Matapang na sinasabi na kung di ka magsisisi ng kasalanan at hindi mo taligtan ng iyong ginagawang masamang pamumuhay, hahatulan ka ng Diyos. Ngayon, pag hinatulan ka ng Diyos, hindi mo na pwede sisihin yung Diyos na humatol sa buhay mo. Dahil meron na siyang ginamit na nagsalita para yung kasalanan na sa iyong katauhan at na sa iyong sarili ay mawala at taligdan mo. At kung hindi mo gagawin yun, pag hinatulan ka ng Diyos, hindi mo na pwedeng sisihin ng Diyos sa nangyari sa buhay mo. Hello! Amen. Kaya, ang Diyos po talaga po ay ano, nagbibigay ng babala bago niya hatulan ang bawat tao. Sabi po dito sa Job, chapter 12, verse 10, ang Diyos ang nagpapagalaw sa lahat ng bagay. Ang buhay ng bawat isa ay nasa kanyang mga kamay. Yun po yung ginagawa po ng Diyos. Kaya bago niya hatulan ng isang tao, ang isang bayan, ang isang barangay, ang isang bansa, gumagamit muna po siya ng kanyang mga lingkod na magsalita sa maraming tao. Tingnan niyo si Jonas. Dito niyo malalaman na makatarungan po ang Diyos sa bansang Nineve. Tingnan niyo si Jonas, inutusan niya na magpunta. O nung nangaral na si Jonas, ang sabi po ni Jonas, basahin po natin dito po sa Jonas chapter 3, verse 4 hanggang 10, sabi po dito, siya pumasok sa lungsod, pagkaraan ng maghapong paglalakad, malakas niyang ipinahayag, gugunawin ang Nineve, pagkaraan ng 40 araw. Yung po yung sabi po dito sa Jonas chapter 3. At sabi po dito sa Jonas chapter 3, verse 5 hanggang 10, naniwala ang mga taga-roon sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya nag-ayuno silang lahat at nagdamit ng panluksa bilang tanda ng lubos na pagsisisi at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan. Nang mabalitaan ito ng hari ng Nineve, bumaba siya sa kanyang trono, naghubad ng balabal, nagdamit ng panluksa at naupo sa abo. At ipinasabi niya sa mga taga-Nineve, ito'y utos ng hari at ng kanyang mga pinuno. Walang dapat kumain ng anuman, wala rin iinom maging tao o hayop. Lahat ng tao at hayop
ay magdamit ng panduksa, taimtim na nalangin sa Diyos ang bawat isa. Pagsisiyan ng lahat ang nagawa nilang kasalanan at iwan ang masamang pamumuhay. Baka sa paraang ito'y mapawi ang galit ng Diyos. Magbago siya ng kanyang pasya at hindi na niya ituloy ang balak sa paggunaw at pagbuksa sa atin. Yun po yung ginawa po ng mga taga Nineve. At sa pagsasaliksik, ang tao raw po sa Nineve ay nasa 120,000 na tao nung kapanahunan po yun. Tingnan nyo, 120 katao pala ang mapaparusahan at mapapahamak nung kapanahunan po na yun. Pero, ang kagandahan po sa mga taga Nineve, sa pangunguna ng mga hari at mga pinuno, sila po ay nagsisi ng kasalanan. Hindi lamang po nagsisi ng kasalanan, nag-ayuno. Hindi lamang po nag-ayuno, kundi hinubad nila yung kanilang mga kasuotan at nagsuot ng panduksa. At ano po nga po yung panduksa na yun? Yung mga damit na sako. Yun po yung pag nag-aayuno ka noon, yung kapanahonan po noon, pag nag-aayuno, yan po yung ginagamit ng mga nag-aayuno, nagsusuot po ng sako. Kaya yun po yung tanda na pagsisisi sa kanilang nagagawang kasalanan. At ano nga po yung nangyari? Nung ginawa po ng hari po yun, ng mga pinuno at ng mga mamamayan, ng mga taga Nineve. Sabi po dito, sa Jonas chapter 3 verse 10, nakita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa kasamaan, kaya hindi na niya pinarusahan ang mga ito tulad ng kanyang naunang sinabi. Tingnan nyo, makatarungan ng Diyos. Amen. Sabi ko, makatarungan ng Diyos. Amen. Sabi ko, makatarungan ng Diyos. Amen. Kaya, pag ang isang barangay, ang isang lugar at isang bayan at isang bansa, nagkaisa sa pangunguna ng puno o leader o mga leaders sa bansa na yan, sa bayan na yan, sa lugar na yan, sa barangay na yan, hindi itutuloy ng Diyos ang hatol sa barangay na yan, sa bayan na yan, sa bansa na yan. Kaya makatarungan ng Diyos. Hindi niya hinahatulan ng isang bayan na walang batayan. Kaya tayo mga tao, para hindi tayo hatulan ng Diyos, magbalik loob na tayo sa Diyos. Habang hindi pa huli ang lahat. Ang turot aral kong ito ay nagbababala po ang Diyos sa mga buhay po natin. Dahil hindi po natin pati ang araw ngayon at ang araw ng bukas. At higit sa lahat, hindi natin hawak ang ating hininga at ang ating buhay. Nababalitaan nyo na lang kahit malalakas, malulusog na tao, nabubuwal, inaatake. Kaya, pinaparinig itong turot aral na ito, para maging babala po sa mga buhay po natin. Amen. Kung ayaw po natin mahatulan, magbalik loob na po tayo sa Diyos. Kung naroon ka sa kasalanan, ang Diyos po ay mapapatawad. Katulad ng ginawa niya sa mga taga Nineve. Hello. Magpasya po tayo na lumapit sa Diyos. Siya nga po'y hukom na makatarungan kung humatol sa lahat ng tao. Hindi siya umahatol ng walang batayan, ng walang basihan. Gagawin niya ang hatol sa tao pag ito'y umabot na sa sakdalan ng kasamaan na ginagawa ng tao. Hello? Amen. Kaya kung bakit merong nagkakasakit, kung bakit merong namamatay, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yan po ang sabi po ng Romans chapter 6, verse 21. Hello? Kaya, mag-ingat po tayo ng ating mga buhay. Sapagkat malapit na po ang pagbalik po ng ating Diyos na buhay. Ayaw niya po matulan tayo. Ayaw niya po na merong tao na mapahamak at magdusa.
Para hindi po tayo mapabilang sa mga taong nahatulan dahil sa hindi pakikinig ng salita po ng Diyos. Ang dalangin ko lang na huwag mangyari, lalo na kung ikay nakakilala na si Diyos. Sapagkat pagkakasakdalan ng iyong paggawa ng kasalanan ay dumating na, hindi mo na mapipigilan ng araw ng Diyos. Katulad ng nangyari doon kay Noah, kahit kumatok na yung mga tao, hindi na pinabuksan ni Noah. Dahil pag pinabuksan ni Noah, yung mga tao kumakatok doon, parurusahan rin ng Diyos si Noah. At naniniwala ko na walang makakaligtas na tao kung si Noah ay sumuway rin sa utos ng Diyos. Hello! Amen. Kaya bilang mga anak ng Diyos, magpakatapat po tayo. Sapagkat sabi po dito sa Hebrew chapter 9 verse 27, itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Hello? Kaya, yung ginagawa po natin ay talaga naman pong kasakdalan at gawin natin sakdal na sa harapan po ng Diyos. Kung ikay umaating sa church, umating ka sa church hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Diyos. Kung ngayon, hindi ka umabot dun sa pagbabalik ng ating Panginoong Diyos, at least, nagampanan mo yung tungkulin mo para sa Diyos. At pagharap mo sa iyong hukom, hindi ka niya huhukuman dahil ikaw ay naging tapat na alipin at alagad at anak ng Diyos na buhay. Hello! Amen. Kaya sabi po dito sa unang Corinthians chapter 16 verse 14, lahat ng ginagawa ninyo ay gawin ninyo ng may pagmamahal. Yun lamang po ang gawin po natin. Lahat ng ginagawa po natin para sa Diyos ay gawin po natin may pagmamahal. Yan lang po yung may iwan ng Diyos ngayon sa inyo. Ng inyong pag-atin, pagdalo sa gawain po ng Diyos ay gawin po natin na may taos-pusong pagmamahal. Sincere na pagmamahal. Sincere na puso. Kaya nga, may kantang pusong dalisay na tayo mga anak ng Diyos. Sa bawat araw, dapat yung ating mga buhay ay ating pong dinadalisay. Yun lamang po, yung dapat po natin gawin sa bawat araw. Kaya, lahat po tayo ay mapalad kung tayo po ay tutugod sa panawagan ng Diyos. Lalo na ngayon, nagpahayag na po siya muli na kanyang salita. Hindi na po kasalanan ng Diyos kung may mga taong mapahamak pa. Isip lang kung ano po yung kaparusahan na ginawa ng Diyos sa mga taong lumabag sa kanyang utos. Ganun din ang gagawin ng Diyos sa kapanahonan po ito. Amen? Kaya tayo pong lahat po tumayo na tayo po yung magtaas po ng dalawa.